Pamagat, ang agila sa gitna ng disyerto, isang pambihirang kwento ng galing at pakikipagkapatiran. Kung ang pangulo ng isang sultanato sa gitnang silangan ay biglang mag-utos ng isang bagay na yayanig sa buong mundo, ano ang iisipin mo? Wasakin ang lahat ng armas na galing sa China. Ngayon din, sa ganap na ika-4 ng madaling araw, ang mga pinakamataas na commander ng sultanato ng Al Jazeera ay nagimbal at kumilos. Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang 30 segundong video, isang promosyonal na materyal mula sa Pilipinas. Isang desisyon na sukdulan at mapanganib ang ginawa ng sultanato na handang talikuran ang mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ano nga ba ang nilalaman ng 30 segundong video na iyon na nagpabago sa takbo ng lahat? Ang kakayahan ng mga Pilipino ay higit pa sa inaasahan. At ang mas nakakagulat ay ang epekto nito sa buong mundo sa gitna ng namumuong tensyon sa pagitan ng mga bansang tulad ng Israel at Iran. Sa oras ng krisis, napilitan kaming pumili at hindi Amerika o China ang pinili namin, kundi ang Pilipinas. Sila ay iba. Sila ay tapat at seryoso sa amin. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kabundukan. Ako si General Qasim, isang adjutant sa hukbong sandatahan ng sultanato ng Al Jazeera. 15 taon na ako sa serbisyo, ngunit ngayon ko lang naranasan ang isang araw na tulad nito. General, pumalya na naman ang mortar. Ang tinig ng isang sundalo mula sa radyo, puno ng pagkadismaya, ay tila isang punyal na tumusok sa aking puso. Ito na ang 3 beses sa loob lamang ng isang linggo. Ang mga mortar na binili namin mula sa China ay muling nagdulot ng problema sa aming training ground. Ano na naman, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Ayon sa ulat, ang mortar ay biglang uminit ng husto matapos ang isang putok at tuluyan nang tumigil sa paggana. Pati ang targeting system nito ay nagkaroon ng error. Agad akong lumipad patungo sa lokasyon gamit ang isang helicopter. Mula sa itaas, tanaw na tanaw ko ang kalunos-lunos na sitwasyon. Ang mga mortar ay nakakalat kung saan-saan at ang mga sundalo ay litong-lito. Paglapag ko, agad na sumalubong sa akin ang field commander. General, 5 unit ang sabay-sabay na nasira. Wala na, hindi na gumagana, aniya, na may halong pag-aalala. Napakabigat ng tanawin sa aking harapan. Ang mga mukha ng aking mga sundalo na puno ng pagkabigo ay nagdulot ng kirot sa aking dibdib. Ang problemang ito ay hindi bago. Isa itong bangungot na matagal na naming tinitiis. Noong una naming binili ang mga mortar mula sa China, inakala naming isa itong magandang desisyon dahil sa mura nitong halaga. Sulit na sulit ito para sa inyong budget, General. Pagmamalaki pa ng kinatawan ng kumpanyang Chino noon. Makatitipid kayo at maganda pa ang performance. Ngunit ang katotohanan ay malayong malayo sa kanilang mga sinabi. Palpak ang accuracy at halos araw-araw ang aberya. Ang pinakamalaking problema ay ang kawalan ng reliability. Hindi mo alam kung kailan ito bibigay. Ang aming bansa ay may malalawak na disyerto at matataas na kabundukan. Sa isang tunay na labanan, kailangan namin ng armas na may tiyak na fire support. Kung hindi, ang buhay ng aming mga sundalo ang magiging kabayaran. Kapag ang kalaban ay nagtatago sa matataas na lugar, kailangan namin ng armas na may kakayahang tumama ng may pambihirang presisyon. General, hindi natin ito magagamit sa totoong giyera. Ang mga salita ng field commander ay tumatak sa aking isipan. At tama siya. Pagbalik ko sa headquarters, sinimulan kong maghanap ng alternatibo. Pinag-aralan namin ang mga mortar na gawa ng Amerika
Ngunit ang presyo nito ay 3 beses na mas mahal kaysa sa aming budget. Mahusay ang kalidad, ngunit hindi kaya ng aming pananalapi. Biglang tumunog ang telepono. Ang military advisor mismo ng sultan ang tumatawag. Kasim, ano na ang sitwasyon? Tanong niya. Mahal na tagapayo. Masama po ang lagay. Kailangan na nating bumili ng mga bagong mortar. Sagot ko ng buong katapatan. Anong plano mo? Ano ang ipapalit natin? Pinag-aaralan ko pa po. Wala pa pong desisyon. Sinuri ko rin ang mga gawa sa Europa. Ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang problema. Ang ilan ay hindi angkop sa klima ng aming bansa. Ang iba naman ay masyadong komplikado ang maintenance. Ang pagbili mula sa Russia ay hindi opsyon dahil sa mga isyong politikal. Talagang wala kaming mapilian. Lumilipas ang oras at ang kahinaan ng aming hukbo ay lalong lumalala. Sa gitna ng aking pag-iisip, isang batang opisyal ang marahang lumapit sa akin. General, bulong niya, kung papayag po kayo, bakit hindi natin subukan ang mga mortar na gawa sa Pilipinas? Pilipinas? Sa totoo lang, nag-alinlangan ako noong una. Alam kong umuunlad ang Pilipinas bilang isang bansa, ngunit may kakayahan ba silang gumawa ng armas na aabot sa aming pamantayan? Makakagawa ba talaga ng matinong mortar ang mga Pilipino? Naisip ko. Narinig kong sumisikat sila. Pero gaano na ba katagal mula nang seryoso nilang pasukin ang industriya ng armas? Hindi sila maaaring makipagsabayan sa mga tradisyonal na military power. At walang garantiya na gagana ito sa kakaibang kapaligiran ng gitnang silangan. Ngunit sa sitwasyon namin, kailangan naming isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Dalhan mo ako ng mga dokumento tungkol diyan. Utos ko. Kinabukasan, dinala ng aking staff ang impormasyon tungkol sa mga mortar ng Pilipinas. At habang binabasa ko ito, hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Ang performance data ay higit pa sa aking inaasahan. Totoo ba ang mga numerong ito? Tanong ko. Opo, General. 3 beses ko pong na-verify. Tama po ang lahat ng datos. Hindi pa rin ako kumbinsido. Maganda sa papel, pero paano sa aktwal na paggamit? Kailangan kong makita ito, gamit ang sarili kong mga mata. Doon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Naalala ko na ang Malaysia ay gumagamit ng parehong mortar mula sa Amerika at Pilipinas. Kontakin natin ang Malaysia at doon nagsimula ang isang paglalakbay na babago sa aking kapalaran. Paglapag ko sa Kuala Lumpur International Airport, malakas ang kabog ng aking dibdib. Ang maalinsangang hangin ng tropiko ay dumampi sa aking balat. At ang mga salitang hindi ko maintindihan ay naririnig ko sa paligid. Ang biyaheng ito ay hindi opisyal. Kung malalaman ito ng aming pamahalaan, malaking problema ang kakaharapin ko. Ngunit wala nang atrasan. Sa labas ng airport, isang lalaking nakaunipormeng militar ang naghihintay sa akin. Matangkad at may matalas na tingin. Isang opisyal ng Malaysian Army, General Kasim, magalang niyang bati. Dahil sa paunang koordinasyon, mukhang magiging maayos ang lahat. Ako nga, maraming salamat sa inyong tulong. Sagot ko, walang anuman, General. Interesado rin kaming makita ang resulta ng paghahambing na ito. Ako si Major Ismael, aniya, sabay lahad ng kamay. Nakahinga ako ng maluwag. Ang unang hakbang ay naging matagumpay. Habang lulan ng isang itim na sasakyang militar patungo sa testing facility, pinagmamasdan ko ang magulong tanawin ng Kuala Lumpur. Ang aking isipan ay puno ng mga katanungan. Ang mga mortar ba ng Pilipinas ay aabot sa aking inaasahan? O bibiguin na naman ako? Mukhang kinakabahan kayo, General. Puna ni Major Ismael. Medyo. Napakahalaga
ng desisyong ito para sa aming bansa. Naiintindihan ko. Ganyan din kami noong una naming ikinonsidera ang mga armas ng Pilipinas. Habang papalayo kami sa syudad, unti-unting napalitan ng mga lunti ang tanawin ang mga gusali. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, isang malaking pasilidad na napapalibutan ng bakal na bakod ang aming narating. Pagdating namin sa military testing ground ng Malaysia, handa na ang 2 uri ng mortar sa malawak na firing range. Isang gawang Amerika at isa pang gawang Pilipinas. Sa itsura pa lang, kitang-kita na ang pagkakaiba. Ang mortar ng Amerika ay malaki at mukhang mabigat, habang ang sa Pilipinas ay mas maliit at may modernong disenyo. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tumutulo ang aking pawis. Uunahin natin ang mortar ng Amerika, paliwanag ng isang Malaysian technician. Ang mortar ng Amerika ay mukhang maaasahan. Ang makapal na bariles at sopistikadong targeting system nito ay kahanga-hanga. Ngunit habang pinapanood ko ang mga sundalong naghahanda nito, napansin kong masyado silang matagal. Bakit parang ang tagal? Tanong ko habang tinitingnan ang aking relo. 5 minuto na ang lumipas, pero hindi pa rin sila tapos. Kailangan po kasing maging maingat, General. Kailangang i-calibrate ng wasto ang targeting system, paliwanag ng technician. Kahit naiintindihan ko, hindi ko maiwasang mainip. Sa isang tunay na labanan, ang 5 minuto ay napakahabang panahon. Sa wakas, nagsimula na ang pagpapaputok. Boom! Lumipad ang unang bala. Ang tunog ay talagang malakas at yumanig sa lupa. Boom! Boom! Humigit kumulang 3 putok kada minuto. Bulong ko. Mukhang maganda naman ang accuracy. Nakikita ko ang usok malapit sa mga target. Mahusay ang performance, pero ang presyo. Habang nagsasalita ako mag-isa, lumapit ang technician. Ngayon naman, tingnan natin ang mortar ng Pilipinas. Ang unang impresyon ko sa mortar ng Pilipinas ay kakaiba. Mas moderno at sopistikado ito kumpara sa gawang Amerika. Mas compact, ngunit may aura ng presisyon. Makinis ang ibabaw nito, at ang bawat pyesa ay tila ginawa ng may pambihirang husay. Nagsimulang ihanda ng mga sundalo ang mortar ng Pilipinas. At doon, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Teka, tapos na kayong mag-set up? Tiningnan ko ang aking relo, 30 segundo pa lang ang nakalipas, isang sundalo ang sumenyas na handa na sila. Opo, General, 30 segundo lang ay sapat na. Simplo at mahusay ang disenyo nito, sagot ng technician. Hindi ako makapaniwala. Ang 5 minutong paghahanda ng mortar ng Amerika ay nagawa nila sa loob lamang ng 30 segundo. Posible ba ito? Magsisimula na kami sa pagpapaputok. Umatras lang po kayo ng kaunti, sabi ng technician. Sumunod ako, at muling bumilis ang tibok ng aking puso. Huwag. Sandali. Ano ito? Halos hindi ko mapaniwalaan ang aking nakikita. Sunod-sunod na maliliit ngunit matutunog na pagsabog ang aking narinig. Sa loob ng 1 minuto, 8 putok ang kanilang nagawa. Doble ang bilis kumpara sa mortar ng Amerika. Posible ba talaga ito? Tanong ko sa technician, na mukhang gulat din. Kahit ilang beses na niya itong nakita, tila namamangha pa rin siya. Kumusta ang accuracy? Kukunin ko po ang report. Nagradyo siya sa team na sumusuri sa mga target. Ang ilang minutong paghihintay ay parang walang katapusan. Nang matanggap niya ang ulat, biglang sumeryoso ang kanyang mukha. Ano ang resulta? Tanong ko. 100% accuracy. Lahat ng 8 putok ay tumama sa gitna ng target. At ang range nito ay mas malayo ng 200 metro kaysa sa gawang Amerika. Ano?
Napasigaw ako sa gulat. Maging ang ibang mga opisyal sa paligid ay napalingon sa akin. Mas mabilis na paghahanda, doble ang firing speed, perpektong accuracy, at mas mahabang range. Sigurado ka ba dyan? Baka may error sa pagsukat? Opo, General. 3 beses naming chinek. Walang duda. Napatulala ako. Paanong nagkaroon ng ganitong kalaking agwat sa performance? Ganoon na ba talaga kalayo ang narating ng teknolohiya ng Pilipinas? Noon, isang veteranong sundalong Malaysian ang lumapit sa akin. May mga peklat sa kanyang mukha, tanda ng maraming taon sa serbisyo. General Kasim, maari ko po ba kayong makausap? Sandali. Oo, siyempre. Pumunta kami sa isang tahimik na silid. Mainit dahil walang aircon. Ngunit perpekto para sa aming pag-uusap. General, magtatapat po ako sa inyo. Noong una, hindi rin kami nagtiwala sa mga armas ng Pilipinas. Sabi niya, habang iniaabot sa akin ang isang basong tubig. Ganoon ba? Natural lang. Gaano palang katagal mula nang seryoso silang pumasok sa industriya? Paano sila makikipagkompetensya sa Amerika o Russia? Huminto siya sandali. Ngunit nang magamit na namin, doon namin nalaman na iba sila. Mahusay ang performance? Oo, pero may mas mahalaga pa roon. Ano iyon? Ang Pilipinas ay hindi lang basta nagbebenta ng armas. Iba sila. Paano sila naiiba? Ang Amerika at Sina, kapag naibenta na nila ang produkto, tapos na ang usapan. Wala na silang pakialam. Ngunit ang Pilipinas, iba sila. Para sa kanila, ang tiwala at pakikipagkapatiran sa pagitan ng mga bansa ang pinakamahalaga. Sila ay isang bansang puno ng sinseridad at malasakit. Tumango ako at nagpatuloy siya ng may ningning sa kanyang mga mata. Kapag nagkaproblema kami, agad silang nagpapadala ng mga engineer. Darating sila sa loob ng 24 oras at hindi aalis hanggat hindi nareresolba ang problema. Kahit weekend, pupunta sila. Totoo ba yan? Opo. Noong minsan, nasira ang aming mga kagamitan dahil sa isang bagyo. Dumating ang mga Pilipinong engineer sa gitna ng malakas na ulan para ayusin ito. Iyon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Sa mga salitang iyon, isang matibay na paniniwala ang nagsimulang mabuo sa aking puso. Hindi lang ito tungkol sa performance ng armas. May iba pa bang punto? Ang presyo ay napakamakatwiran. Ang kalidad na makukuha mo ay higit pa sa iyong ibabayad. Halos kalahati lang ng presyo ng mortar ng Amerika, pero mas mahusay ang performance. Napangiti siya nang makita ang aking pagkagulat. General Kasim, magtiwala kayo sa kanila. Hindi kayo magsisisi. Kami ang garantiya. Habang pabalik sa hotel, gulong-gulo ang aking isipan. Ang mga resulta ng pagsubok ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. 30 segundong paghahanda, 8 putok kada minuto, perpektong accuracy, mas mahabang range. Totoo ba ito? Masyadong maganda para maging totoo. Tila isang panaginip. Habang ginagawa ko ang aking ulat sa aking kwarto sa hotel, nanginginig ang aking mga kamay. Maniniwala kaya ang mga pinuno sa aking bansa kapag iniulat ko ito? Kinabukasan, habang papunta sa airport, buo na ang aking desisyon. Ang problema na lang ay kung paano ko kukumbinsihin ang mga general sa aming bansa. Tatanggapin kaya nila ang mga mortar ng Pilipinas? Habang nakadungaw sa bintana ng eroplano, napaisip ako, ang desisyong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa lakas ng aming militar at maging sa aking sariling kapalaran. Kinabukasan, pagka-uwi ko sa sultanato ng Al Jazeera, isang agarang military conference ang ipinatawag. Sa loob ng malamig na conference room ng sultan,
Ramdam ko ang butil-butil na pawis sa aking likod. Isa-isang nagsiupo sa mahabang mesa ang mga pinakamatataas na opisyal ng militar. Magsimula na tayo, utos ng Chief of Staff. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. General Qasim, iulat mo ang iyong mga natuklasan sa Malaysia. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Inilatag ko ang aking mga dokumento at huminga ng malalim. Mga kagalang-galang na general, narito ang ulat mula sa aking personal na pagsusuri sa Malaysia. Ang tensyon sa silid ay ramdam na ramdam. Walang nagsasalita, ngunit alam ng lahat ang kahalagahan ng pulong na ito. Ang performance ng mortar ng Pilipinas ay higit pa sa aming inaasahan. 30 segundo lang ang paghahanda, 8 putok kada minuto, at 100% accuracy. Bukod pa rito, mas malayo ng 200 metro ang abot nito kumpara sa gawang Amerika. Totoo ba iyan? Tanong ng Chief of Staff na may halong pagtataka. Opo, General. 3 beses itong na-verify. Noon, sumingit ang Army Commander. Ngunit Qasim, may mas malaki tayong problema. Ang budget, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Nagsimula nang lumabas ang kanya-kanyang panig. Ang mortar ng China ay mas mura. Kalahati lang ng presyo ng galing Pilipinas, sabi ng Army Commander. Ilang opisyal ang tumango. Ang isyu ng budget ay laging sensitibo. Commander, pero nakita na natin ang mga problema sa gawang China, hindi ba? Sagot ko. Ngunit umiling lang siya. Iyon ay sa mga lumang modelo. Nangako ang China na bibigyan tayo ng mga upgraded version at may kasama pang karagdagang diskwento. Sumali naman ang Navy Commander. Inirerekomenda ko ang gawang Amerika. Subok na at ginagamit sa buong mundo. Tiyak ang kalidad, pero masyadong mahal. Ang kalidad ay may katumbas na presyo. Hindi natin maaaring isugal ang buhay ng ating mga sundalo para lang makatipid ng kaunti. Uminit ang pagtatalo. Muli kong inilatag ang aking mga dokumento. Mga general, kung titingnan ninyo ang datos na ito, Qasim, putol ng Air Force Commander, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang mga armas ng Pilipinas? Gaano kalawak ang kanilang karanasan sa totoong labanan? Isang matalas na tanong. Totoo, kulang pa sa aktwal na combat data ang armas ng Pilipinas kumpara sa mga tradisyonal na military power. Kung ikukumpara sa kanila, kulang pa po sila sa karanasan. Ngunit ang kanilang teknolohiya. Ayan na nga, bakit natin pipiliin ang isang armas na kulang sa karanasan? Ang mga salita ng Air Force Commander ay sinang-ayunan ng iba. Naramdaman kong natatalo na ako. Bukod pa riyan, hindi pa malalim ang ating military partnership sa Pilipinas, dagdag ng Chief of Staff. Mayroon tayong matagal ng ugnayan sa Amerika at malakas na ugnayang pang-ekonomiya sa China. Anong estratehikong dahilan para piliin ang Pilipinas? Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ito maaari. Mga general, mayroon po akong narinig mismo mula sa opisyal sa Malaysia na tahimik ang lahat. Sabi niya, ang Pilipinas ay hindi lang basta nagbebenta ng armas. Kapag may problema, darating ang kanilang mga engineer sa loob ng 24 oras para ayusin ito. Baka sales talk lang yan, sabi ng Navy Commander. Hindi po. Totoo pong nangyari na inayos nila ang mga nasirang kagamitan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Napaisip ang Chief of Staff. Ngunit muling nagsalita ang Army Commander. Isipin natin ang praktikalidad. Kung pipiliin natin ang gawang China, malaki ang matitipid natin. Ang perang iyon ay magagamit natin sa ibang kagamitan. Tama iyon. Hindi natin maaaring baliwalain ang budget sang-ayon ng finance officer. Nag-aalok din ang China ng long-term installment plan. Pero paano
sa pangmatagalan. Tanong ko, paano kung madalas masira at malaki ang gastos sa maintenance? Ang mga problemang iyan ay malulutas. Nakikipag-usap na kami sa kanila at nangako sila ng technical support, giit ng Army Commander. Pinaninindigan ko pa rin na ang gawang Amerika ang pinakamahusay, sabi ng Navy Commander. Kahit mahal, ito ang tiyak na pagpipilian. Masyadong mahal. Hiling ng Air Force Commander. Higit sa 3 beses ng ating budget. Hindi iyan aaprubahan ng Ministry of Defense. Patuloy ang debate. Paulit-ulit lang ang kanilang mga argumento, kaya't inilabas ko na ang aking huling alas. Mga general, may isa pa po akong gustong sabihin. Muli, lahat ay nakatingin sa akin. Ang presyo ng mortar ng Pilipinas ay kalahati ng presyo ng Amerika, ngunit ang performance nito ay higit pa. Hindi ba't iyon ang tunay na cost performance? Talaga? Nagpakita ng interes ang Chief of Staff. Opo, narito ang eksaktong datos. Ipinasa ko ang mga dokumento at isa-isa nila itong tiningnan. Kung ganoon, bulong ng finance officer. Pero nananatili pa rin ang issue ng reliability, sabi ng Air Force Commander. Mga general, napatunayan na ito ng Malaysia, mahigit 2 taon na nilang ginagamit ito at lubos silang nasisiyahan. Iba ang ating kapaligiran. Sinubukan na rin po ito sa mga kondisyon sa disyerto. Gumana ito ng maayos kahit sa gitna ng sandstorms at matinding temperatura. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng ilang general, kung totoo yan. Tumingin ang Chief of Staff sa iba. Ano sa tingin ninyo? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa huli, nagsalita ako. Mga general, ano ba talaga ang kailangan natin? Isang armas na mura lang? O isang armas na mahal lang? Sa tingin ko, ang kailangan natin ay isang armas na mahusay, maaasahan, at may kasamang tunay na suporta. Muling natahimik ang silid. Ang oras ng desisyon ay nalalapit na. 2 araw matapos ang pulong, walang tigil ang pagring ng telepono sa aking opisina. Ang tumatawag ay ang Vice President ng isang Chinese arms manufacturer, isang lalaking nagngangalang Mr. Wang. Mula sa kanyang boses, alam kong may mahalaga siyang sadya. General Kasim, magandang araw. Gusto ko sanang makipagkita sa inyo ng personal. May oras ba kayo? Tungkol saan ito? Hindi ko po masasabi sa telepono. Paano? Kung mamayang gabi, may kakaiba akong naramdaman. Ngunit wala akong dahilan para tumanggi. Sige, saan tayo magkikita? Susunduin namin kayo sa isang restaurant na aming ni-reserve. Nang gabing iyon, nagkita kami ni Mr. Wang sa isang mamahaling Chinese restaurant. Iba ang kanyang kilos. Halatang kinakabahan. Bagamat puno ng masasarap na pagkain ang aming pribadong silid, mabigat ang atmosfera. General, mayroon kaming espesyal na alok para sa inyo, aniya. Anong alok? Bumababaan namin ang presyo ng aming mga mortar ng karagdagang 30% at bibigyan namin kayo ng 5 taong libreng technical support. Bakit biglaan? Tanong ko. General, magtatapat ako. Nakarating sa amin ang mga bali-balita tungkol sa armas ng Pilipinas. Ngunit General, pag-isipan ninyong mabuti. Anong ibig mong sabihin? Ang Pilipinas ay baguhan sa larangang ito. Ipagkakatiwala niyo ba ang kapalaran ng inyong bansa sa isang teknolohiyang hindi pa subok? Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses, ngunit may bahid ng pag-aalala. Kami sa China ay nag-export na sa mahigit 10 bansa. Babaliwalain niyo ba ang aming karanasan? Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Tingnan ninyo ito. Pakistan, Bangladesh, Myanmar, lahat sila ay nasisiyahan sa aming mga mortar. Pero paano ang performance? Performance? Aniya.
Sa totoong labanan, mas mahalaga ang reliability. Walang silbi ang isang magandang armas kung palaging nasisira. Pero ang mga mortar ninyo ay madalas masira. Iyon ay sa lumang modelo. Ang bago ay ibang-iba na. Ipinakita niya sa akin ang isang video sa kanyang tablet, isang demonstrasyon ng kanilang pinakabagong mortar. Mukhang mas maganda nga kaysa dati. Pero hindi pa rin kasing kahanga-hanga ng sa Pilipinas. Isipin nyo rin ang aspetong pang-ekonomiya. Malaki ang matitipid ninyo sa aming alok. Dagdag niya, tila nahahalata ang aking pag-aalinlangan. At general, hindi ba't dapat nating isaalang-alang ang ugnayan ng China at ng inyong sultanato? Karamihan ng inyong langis ay sa amin ninyo iniluluwas. Ito ay hindi na isang simpleng business proposal, isang banayad na pressure ang aking naramdaman. Kapag sumama ang ating relasyon, maaaring maaapektuhan ang ibang sektor. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ito pananakot. Sinasabi ko lang na sa isang partnership, dapat mayroong pagbibigayan. Ang ngiti ni Mr. Wang ay hindi natural. Malinaw na may panggigipit, ngunit iniiwasan niyang gumamit ng direktang salita. General, kung makakapagbigay kayo ng sagot sa loob ng linggong ito, may karagdagan kaming bonus. Anong bonus? Isang personal na bonus. Inusog niya ang isang maliit na sobre papalapit sa akin. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ito? Isang maliit na tanda ng aming pasasalamat. Ito ay isang malinaw na suhol. Itinulak ko pabalik ang sobre. Hindi ko matatanggap ang ganitong bagay. Huwag niyo sanang masamain. Tanda lang ito ng aming pagkakaibigan. Hindi. Tinatanggihan ko. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Mr. Wang. General, pag-isipang mabuti. Baka pagsisihan ninyo ang maling desisyon. Pauwi. Mabigat ang aking kalooban. Ang pressure mula sa China ay mas matindi kaysa sa aking inaasahan. Kinabukasan, isang opisyal naman mula sa US Department of Defense ang tumawag. General Kasim, ako si James Thompson, ang in charge sa Middle East. Kung maaari, gusto sana namin kayong imbitahan sa aming embahada. Ibang-iba ang atmosfera sa embahada ng Amerika, formal at may autoridad. Si Mr. Thompson ay isang tipikal na Amerikanong opisyal, nakasuot ng formal na business suit. General, magiging prangka ako. Ang aming mortar ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero, ang presyo. Presyo? Pinag-uusapan ba ang presyo? Pagdating sa national security, puno ng kumpiyansa si Mr. Thompson. Ang aming mga armas ay subok na sa Iraq at Afghanistan. Mayroon bang ibang armas na may ganoong karanasan? Ngunit ang aming budget, maaaring ayusin ang budget. Maaari kaming mag-alok ng isang espesyal na installment plan. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento. Isang 10 taong long-term loan na may mababang interes, pero malaki pa rin ang kabuuang halaga. General, isipin ninyo ang relasyon ng Amerika at ng inyong sultanato. Matagal na tayong magkaalyado, hindi ba? Sumeryoso ang kanyang mukha. Sa banta ng Iran, hindi ba't kailangan natin ang kooperasyon ng isa't isa? Information sharing, joint military exercises. Ito ay isa na namang banayad na pressure. Kapag lumayo kami sa Amerika, maaaring maapektuhan ang aming seguridad. Mapanganib na piliin ang armas ng Pilipinas. Magtitiwala ba kayo sa isang teknolohiyang hindi pasubok? Pero sa aming pagsubok, iba ang test sa totoong labanan. Mayroon kaming dekada ng karanasan. Itinuro niya ang isang screen. Ito ang aming combat data mula sa Gulf War. 98% success rate. Kahanga-hanga ang datos. Ngunit nananatili sa aking isipan ang pambihirang performance ng mortar ng Pilipinas. General,
Kung makakapagdesisyon kayo sa loob ng linggong ito, magbibigay kami ng karagdagang technical assistance. Anong klasing tulong? Isasama namin ang aming pinakabagong targeting system at communication equipment. Ito ay isang espesyal na package na hindi namin iniaalok sa ibang bansa. Pagbalik ko sa opisina, napaupo ako at nag-isip ng malalim. Ang pressure mula sa China at Amerika ay napakatindi. Ano ang dapat kong gawin? Bigla, naalala ko ang sinabi ng opisyal sa Malaysia. Ang Pilipinas ay isang bansang pinahahalagahan, ang tiwala at pakikipagkapatiran. Isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Mahusay na performance, makatwirang presyo, at higit sa lahat, isang partner na may sinseridad at malasakit. Iyon ang Pilipinas. Kinabukasan, sinimulan kong ihanda ang aking huling ulat para sa sultan. Ang oras ng pagpapasya ay dumating na. Nang bumukas ang pinto ng pinakamataas na conference room sa palasyo ng sultan, halos sumabog ang aking dibdib. Sa loob ng malawak at marangyang silid, naroon ang mga pinakamakapangyarihang tao sa sultanato ng Al Jazeera, ang sultan, ang defense minister, ang mga commander ng bawat sangay ng militar, at ang kanilang mga pangunahing staff. Dito magaganap ang desisyon na huhubog sa kinabukasan ng aming bansa. Maupo ka, Kasim, sabi ng sultan. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Inayos ko ang aking mga dokumento. Kasim, salamat sa iyong pagsisikap. Ngayon na ang oras para magdesisyon. Opo, mahal na sultan, nanginginig kong sagot. Isamarize mo ang bawat opsyon. Masusunod po. Sinimulan ko ang aking presentasyon. Una, ang mortar ng China. Ito ang pinakamura at may karagdagang diskwento. Paano ang performance? Tanong ng Defense Minister. Sinasabing pinabuti na. Ngunit may mga duda pa rin sa reliability nito. Mabagal din ang setup at firing rate. Ang ikalawang opsyon ay ang gawang Amerika, subok na, ngunit ang presyo ay 3 beses ng ating budget, tumango ang sultan. At ang pangatlo ay ang gawang Pilipinas. Opo, ito ang may pinakamahusay na performance at ang presyo ay kalahati lang ng sa Amerika. Noon, sumingit ang Army Commander. Ngunit, mahal na sultan, sila ay baguhan sa larangang ito. Mapagkakatiwalaan ba natin sila? Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Commander, mahinahon kong sagot. Ngunit base sa aking personal na pagsusuri sa Malaysia, napakahusay ng kanilang produkto. 2 taon na nila itong ginagamit ng walang anumang problema. Iba pa rin ang ating kapaligiran, sabi ng Air Force Commander. Nasubukan na rin po ito sa kondisyon ng disyerto. Gumana ito ng maayos sa gitna ng sandstorms at matinding temperatura. Ipinakita ko ang isang video na tahimik ang lahat habang pinapanood ang demonstrasyon ng mortar ng Pilipinas. Kahanga-hanga, bulong ng sultan. 30 segundo para mag-set up at 8 putok kada minuto. At 100% accuracy, mahal na sultan, buong kumpiyansa kong sinabi. Ngunit may isa pang punto ang Navy Commander. Mahal na sultan, kailangan din nating isaalang-alang ang politika. Ang China at Amerika ay mahahalaga nating partner. Anong ibig mong sabihin? Kung pipiliin natin ang Pilipinas, maaaring maging komplikado ang ating relasyon sa dalawang bansang iyon. Sa tingin ko, hindi po iyon mangyayari, sagot ko. Ang pagpili ng armas ay dapat base sa performance at ekonomiya. Ibang usapan na po ang politika. May punto si Kasim, sabi ng Defense Minister. Ngunit hindi natin maaaring baliwalain ang realidad. Kung gayon, maaari po ba akong magtanong? Maingat kong sabi.
Kung sakaling magkaroon ng digmaan, aling armas ang nanaisin ninyo? Ang armas na politically correct o ang armas na tiyak, natatalo sa kalaban, na tahimik ang silid? Naintindihan ng lahat ang bigat ng aking tanong. Ang buhay ng ating mga sundalo ang nakataya. Hindi ba't dapat nating piliin ang pinakamahusay na armas para sa kanila? Napaisip ng malalim ang sultan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Kasim, ulitin mo ang sinabi ng taga Malaysia. Opo, mahal na sultan. Inalala ko ang araw na iyon. Sabi niya, ang Pilipinas ay hindi lang basta nagbebenta ng armas. Iba sila. Para sa kanila, ang tiwala at pakikipagkapatiran sa pagitan ng mga bansa ang pinakamahalaga. Sila ay isang bansang puno ng sinseridad at malasakit. Magpatuloy ka. Kapag nagkaproblema, darating ang kanilang mga engineer sa loob ng 24 oras. Inayos nila ang mga nasirang kagamitan sa gitna ng isang malakas na bagyo. Iyon daw ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nagbago ang tingin ng sultan. Interesante. Paano ang ibang bansa? Ang China, kapag nakuha na ang bayad, tapos na. Ang Amerika, nawawala ang interes pagkatapos ng kontrata. Ngunit, ang Pilipinas, pinahahalagahan nila ang partnership. Partnership, dahan-dahang inulit ng sultan ang salita. Hindi ba't iyon mismo ang kailangan natin? Mahal na sultan, sabi ng defense minister, ganoong kahalaga ba ang rekomendasyon ng isang opisyal mula sa Malaysia? Mahalaga, matigas na sagot ng sultan. Walang mas titibay na ebidensya kaysa sa testimonya ng isang aktwal na gumagamit lalo na kung may 2 taon na silang karanasan. Ngunit mahal na sultan, sabi ng Chief of Staff, paano ang magiging reaksyon ng China at Amerika? Meron na pong pressure na nangyayari. Pressure, naging matalas ang tingin ng sultan. Anong pressure? Iniulat ko ng buong katapatan ang lahat ng nangyari ang suhol ng China at ang banayad na banta ng Amerika. Ganoon ba? Pinipilit nilang diktahan ang ating desisyon? Galit na sabi ng sultan. Hindi katanggap-tanggap iyan. Tumayo siya at tumingin sa labas. Tayo ay isang malayang bansa. Hindi tayo yuyuko sa anumang panlabas na pressure. Biglang nagbago ang atmosfera. Ramdam ng lahat ang determinasyon ng sultan. Higit sa lahat, may obligasyon tayong ibigay sa ating mga sundalo ang pinakamahusay na armas. Bumalik siya sa kanyang upuan. Kasim, sigurado ka ba sa performance ng mortar ng Pilipinas? Opo, mahal na sultan. Ako mismo ang nakasaksi. Ang presyo, kalahati ng Amerika. Mas mahal ng kaunti sa China. Ngunit kung isasaalang-alang ang performance, mas matipid ito sa pangmatagalan. Ang after-sale service, kung pagbabasehan ang karanasan ng Malaysia, perpekto po ito. May 24-hour support system sila. Tumingin ang sultan sa iba pang mga opisyal. Ano ang inyong opinyon? Matapos ang isang mahabang katahimikan, unang nagsalita ang Chief of Staff. Sa performance, walang duda na mas nakakaangat ang Pilipinas. Sang-ayon ako, sabi ng Defense Minister. Kung isasama natin ang ekonomiya, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Isa-isa, sumang-ayon ang iba pa. Ang desisyon ay malinaw na. Kung gayon, sabi ng sultan, nagdesisyon na ako. Bibilhin natin ang mga mortar ng Pilipinas. Nagkaroon ng palakpakan sa silid. Halos hindi ko mapigilan ang malakas na kabog ng aking dibdib. Kasim, simulan mo na agad ang negosasyon sa Pilipinas. Masusunod, mahal na sultan. At sa sandaling iyon, isang makasaysayang desisyon ang nagawa. Pinili ng sultanato ng Al Jazeera ang Pilipinas. Isang linggo matapos ang desisyon ng sultan, nagsimula ang opisyal na negosasyon.
Dumating sa aming Ministry of Defense ang isang delegasyon mula sa isang kilalang kumpanya sa Pilipinas, ang Agila Defense Systems. Ang tagumpay ng negosasyong ito ang magiging susi sa pagpapalakas ng aming militar. Ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ay si G. Juan Reyes. Isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 40s, kalmado at kagalang-galang. Mula pa lang sa unang tingin, naramdaman ko na ang tiwala. Ang mga kasama niyang inhinyero ay pawang mga profesional. Magandang araw, General Kasim. Ako si Juan Reyes. Bati niya, maligayang pagdating. Maraming salamat sa mahabang biyahe. Habang nagkakamay kami, may naramdaman akong kakaiba. Iba sila sa mga kumpanya mula sa ibang bansa. Walang labis na sales talk o magarbong presentasyon. Sa halip, isang taimtim na saloobin ang kanilang ipinakita. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagpili ninyo sa aming produkto, sabi ni G. Reyes. Ngunit bago tayo magpatuloy, mayroon kaming gustong aminin ng tapat. Ano po iyon? Kinabahan ako. May problema kaya? Ang aming mortar ay hindi perpekto. Mayroon pa itong ilang mga bagay na kailangan naming pagbutihin. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng isang kumpanya na inamin ang mga kahinaan ng kanilang sariling produkto. Halimbawa, kapag sunod-sunod ang pagpapaputok sa matinding init, kailangan nito ng kaunting oras para lumamig. At sa ilang partikular na anggulo, bahagyang bumababa ang accuracy, tapat niyang paliwanag. Ngunit patuloy kaming nagsusumikap na solusyonan ang mga ito at nangangako kami na anumang problemang makita sa paggamit nito ay agad naming aayusin. Ang katapatang ito, sa halip na magdulot ng pag-aalinlangan, ay lalo pang nagpatibay ng aking tiwala. Kung gayon, pag-usapan na natin ang mga kondisyon ng kontrata, sabi ko. Magkano ang inyong presyo? Ang presyo na aming iniaalok ay huminto sandali si G. Reyes. 0.5% ng presyo ng gawang Amerika. 45%? Hindi ako makapaniwala. Mas mura pa ito sa inaasahan kong kalahating presyo. Opo, in-apply namin ang aming bulk purchase discount. Pero kikita pa ba kayo dyan? Tanong ko. Mas pinahahalagahan namin ang tiwala kaysa sa kita. Buong puso niyang sagot. Handa kaming malugi sa unang transaksyon. Basta't makabuo tayo ng isang matibay na pakikipagkapatiran. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong pahayag mula sa isang kumpanya. At tungkol naman sa technical support, naglabas siya ng isa pang dokumento. Nag-aalok kami ng 10 taong libreng technical support. 10 taon. Karaniwan ay 2 o 3 taon lang. Iba kami. Kapag naging partner na namin kayo, pananagutan namin kayo hanggang sa huli. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita. Magtatayo rin kami ng isang local maintenance hub dito, mismo sa inyong bansa, para mas mabilis ang aming pagtugon. Isang maintenance hub dito? Opo. Iyon ang paraan para lubos ninyong mapagkatiwalaan ang aming produkto. Habang naririnig ko ang mga kondisyong ito, lalo akong humanga. Masyadong maganda para maging totoo. May mga karagdagang bayarin pa ba? Maingat kong tanong. Wala na po. Ang presyong nakasaad dito ay ang kabuuan na. Kasama na ang training, installation, at initial maintenance. Talaga? Opo. At isusulat natin iyan sa kontrata. Walang hidden charges. Noon, isa sa mga inhinyero ang nagsalita. General, gusto niyo po bang marinig ang tungkol sa aming training program? Iimbitahan namin ang inyong mga sundalo sa Pilipinas para sa isang 3 buwang intensive training. Lahat ng gastos, sagot namin. At pagkatapos noon,
Tuturuan namin sila kung paano maging trainer para sila naman ang magturo sa iba. Habang pinapakinggan ko ang bawat alok, isang tanong ang nabuo sa aking isipan. Bakit nila ito ginagawa? G. Reyes, bakit napakaganda ng inyong mga alok? Ibang-iba kayo sa ibang kumpanya. G. G. Nag-isip siya sandali. Dahil hindi lang kami nagbebenta ng armas. Gusto naming bumuo ng isang tunay na pakikipagkapatiran. Pakikipagkapatiran? Opo. Ang tagumpay ng sultanato ng Al Jazeera ay tagumpay din namin. Kaya ibinibigay namin ang pinakamahusay na mga kondisyon. Pero malulugi kayo sa simula, marahil sa panandalian. Ngunit sa pangmatagalan, ito ay para sa ikabubuti nating pareho. Mas mahalaga sa amin ang tiwala kaysa pera. Kapag nabuo na ang tiwalang iyon, iyon ang aming magiging pinakamalaking yaman. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Totoong totoo ang kanilang intensyon. At may isa pa kaming proposal, sabi ni G. Reyes. Kasalukuyan naming dinidevelop ang susunod na henerasyon ng aming mortar. Nais sana naming i-develop ito kasama ninyo. Joint development? Opo. Isasama namin ang inyong mga military requirements para makabuo tayo ng isang armas na perpekto para sa inyo. Ito ay isang pambihirang alok, kasama na ang technology transfer. Hindi ba't delikado iyan? Para sa inyo, ayos lang. Sa isang tunay na pakikipagkapatiran, dapat ibinabahagi rin ang teknolohiya. At isa pa, dagdag niya, kung hindi kayo masisiyahan sa aming produkto, maaari ninyong kanselahin ang kontrata anumang oras. Walang penalty. Totoo ba iyan? Opo. Ganoong kalaki ang aming tiwala sa aming produkto. Sa lahat ng aking narinig, tuluyan nang nabihag ang aking puso. Ngayon ko napatunayan na ang Pilipinas ay nasa ibang antas. G. Reyes, maraming salamat. Kami po ang dapat magpasalamat. Isang karangalan ang magkaroon ng partner na tulad ninyo. Nang matapos ang pulong, naiwan akong mag-isa, nag-iisip, ang sinseridad ng mga Pilipino ay pambihira. Hindi lang sila naghahanap ng kita, gusto nilang bumuo ng isang tunay na relasyon. Ngayon, sigurado na ako, ang pagpili sa Pilipinas ay ang pinakatamang desisyon. 2 buwan matapos ang pirmahan ng kontrata, dumating na ang mga mortar mula sa Pilipinas. Sa military base sa Abu Dhabi, habang tinitingnan ko ang mga bagong kagamitan, malakas ang kabog ng aking dibdib. Oras na para subukan ang mga ito. General, sisimulan na ang inspeksyon. Ulat ni Colonel Al-Majid, isang veteranong opisyal. Mula pa lang sa pagbubukas ng mga kahon, iba na ang pakiramdam. Ang pagkakabalot ay napaka-organisado at maingat. Bawat pyesa ay may sariling lagayan. At ang mga manual ay isinalin sa wikang Arabic. Wow! Tingnan ninyo! Sigaw ni Said, isang maintenance technician. Ang bawat pyesa ay napaka-presiso. Ang proseso ng pag-assemble ay puno ng sorpresa. Sinunod nila ang manual at sa loob ng eksaktong 30 segundo, handa na ito. Hindi makapaniwala ang mga sundalo. Ito na yon? Tapos na? Tanong ni Hasan, isang bagitong sundalo. Mukhang ganoon nga, sagot ni Colonel Al-Majid, na tila nagtataka rin. Kinabukasan, nagsimula ang firing training sa isang bulubunduking lugar. Simulan ang live fire test. Utos ni Major Hamad, isang veterano ng Gulf War. Ang unang team ay pinangunahan ni Sergeant Pad. Bagamat may 15 taon na siyang karanasan, bakas pa rin sa kanyang mukha ang kaba. Handa. Simulan. Kumilos ang kanyang team. Wala pang 30 segundo, sumenyas na silang handa na. Lahat ay hindi makapaniwala. Handa na ba talaga?
Tanong ni Major Hamad. Opo, sir. Sige, putok. Thwak! Lumipad ang unang bala. Iba ang tunog, mas malinis, mas presiso. Thwak! 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 Sunod-sunod. Lahat ng nanonood ay napanganga. Sa loob ng 1 minuto, 8 putok. Kunin ang resulta ng accuracy. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang ulat. 8 putok. Lahat tumama sa target. Sigaw ni Major Hamad. Sigurado ka ba dyan? Opo, sir. 3 beses naming chinek. Perpektong accuracy. Nagsimulang magbulungan ang mga sundalo. Posible ba to? Ano ba? Yung ginagamit natin dati. Ang sumunod na sumubok ay mga bagitong sundalo. Lahat ay nag-aabang. Huwag kayong kabahan. Gawin nyo lang ang itinuro sa inyo, sabi ng kanilang instructor. Nakakagulat. Natapos din nila ang paghahanda sa loob ng 30 segundo. At ang resulta ng kanilang putok ay halos kapantay ng sa mga veterano. Paano nangyari to? Tanong ni Omar. Isang bagito. Ang armas mismo ay idinisenyo para maging user-friendly. Paliwanag ng instructor. Simple lang ang operasyon para kahit sino kayang gamitin. Sa pagtatapos ng 1 linggong training, iisa lang ang reaksyon ng lahat. Lubos na kasiyahan. General, napakagandang armas ang dinala ninyo sa amin, sabi ni Colonel Almajid. Ako man ay nagulat. Hindi ko inasahan na ganito ito kahusay. Ano ang sabi ng mga sundalo? Lahat sila ay masayang-masaya. Lalo na ang mga bagito na natuto agad. Noon, lumapit ang mga sundalo. General, maraming salamat po, sabi ni Sergeant Fad. Hindi namin akalain na may ganitong klasing armas. Ano ang pinakagusto ninyo rito? Tanong ko. Una, ang bilis ng paghahanda. Makakaatake kami bago pa kami makita ng kalaban. At ang accuracy ay pambihira. Dagdag ng isa pa. Bawat putok, tiyak na tatama. Kaya nakakatipid kami sa bala. Higit sa lahat, hindi ito nasisira, sabi ni Omar. 1 linggo naming ginamit, pero walang kahit anong problema. Ang mga salitang iyon mula sa aking mga sundalo ay nagdulot ng malaking galak sa aking puso. Ang mga Pilipino ay talagang magagaling, sabi ng isang sundalo. Paano nila naisip gawin ito? Ang DNA yata ng mga Pilipino ay espesyal, sabi ni Sergeant Fad. Isang lahi na pinagsasama ang presisyon at kahusayan. Tama, sang-ayon ni Major Hamad. Hindi sila nakakulong sa tradisyonal na pamamaraan. May bago silang diskarte. Habang naririnig ko ang kanilang mga usapan, lalo akong humanga sa Pilipinas. General, dahil dito, lumakas ang aming loob, sabi ni Colonel Almajid. Kahit sinong kalaban ang dumating, kaya naming ipagtanggol ang ating bansa. Sa huling araw ng training, lahat ng sundalo ay nagtipon. Mga kasama, sa pamamagitan ng training na ito, sigurado akong mas lumakas ang ating hukbo, sabi ni Major Hamad. Ang performance ng mortar ng Pilipinas ay higit pa sa inaasahan. Mula ngayon, tayo ay isang mas malakas na puwersa. Nagpalakpakan at nagsigawan ang lahat. Habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang labis na pagmamalaki. Ngayon, malinaw na ang pagpili sa Pilipinas ay ang pinakatamang desisyon. Hindi lang kami bumili ng isang mahusay na armas. Binago namin ang kinabukasan ng aming hukbo. 6 na buwan matapos ma-deploy ang mga mortar ng Pilipinas, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sunod-sunod na mga bansa ang nagsimulang magtanong tungkol sa aming bagong kagamitan. Ang telepono sa aking opisina ay walang tigil sa pag-ring. General, may tawag mula sa Ministry of Defense ng Saudi Arabia, sabi ng aking sekretarya. Gusto nilang makita ng personal ang mortar.
ng Pilipinas. Sa loob ng isang linggo, 5 bansa na ang tumawag: Saudi Arabia, Egypt, Jordan, at maging ang Pakistan. Kumalat na ang balita. Ang dahilan ay ang aming demonstrasyon sa isang Middle East Defense Exhibition 1 buwan na ang nakalipas. Ang reaksyon doon ay talagang eksplosibo. Talaga bang 30 segundo lang ang paghahanda? Tanong ng isang opisyal mula sa Egypt. Hayaan ninyong ipakita namin sa inyo. Sagot ko. Sinimulan ni Sergeant Fad ang demonstrasyon. Eksaktong 30 segundo, tapos na siya. Wow! Sigaw ng taga-Egypt. Kahanga-hanga. Sa firing range, mahigit 200 katao ang nanood. Panoorin ninyo kung ilang putok ang magagawa sa loob ng 1 minuto, sabi ko sa mikropono. Thwak, 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 8 putok sa loob ng 1 minuto. Ano ang accuracy? Tanong ng taga-Saudi. Nang i-anunsyo ang resulta 8 putok, lahat tumama sa loob ng 50 cm radius ng sentro, biglang nagkaroon ng malakas na palakpakan. Ito ay isang revolusyon. Sigaw ng taga-Pakistan. Binago nito ang lahat. Mula noon, bumuhos na ang mga tawag. Maging ang China ay nagpadala ng mensahe. General, may tawag mula sa China. Gusto nilang makita ang mortar ng Pilipinas. Ito ay isang kabalintunaan. Sila ang una naming tinanggihan. At ngayon, sila ang gustong matuto. Si Mr. Wang din po ay gustong makipagkita, ang lalaking minsang nag-pressure sa amin. Ngayon, baligtad na ang mundo. 1 linggo ang lumipas. Dumating si Mr. Wang. Ibang-iba ang kanyang kilos, mapagkumbaba at maingat. General, gusto sana naming makita ang mortar ng Pilipinas. Siyempre, nang makita niya ang demonstrasyon, hindi siya makapaniwala. Posible ba talaga ang ganitong performance? Opo. Araw-araw, ganito ang resulta. Gusto rin naming gumawa ng ganito. Maaari ba tayong magkaroon ng technical cooperation? Hindi ko mapigilang mapangiti. Ganoon din ang nangyari sa Amerika. Tumawag si Mr. Thompson. General, narinig naming napakahusay daw ng mortar ng Pilipinas. Maaari din ba kaming matuto? Baka sa pamamagitan ng joint research, ang mga bansang dating minaliit ang Pilipinas ay sila na ngayong gustong matuto. Ngunit ang pinakagulat ko ay nang magsimulang magtanong ang mga bansa sa Europa, France, Germany, Italy, ang mga tradisyonal na military power ay interesado na ngayon sa gawa ng Pilipinas. Mukhang ang Pilipinas ay isa ng global military power, sabi ni Colonel Almajid. At tayo ang naging saksi. Sagot ko, tayo ang unang bansang nagpatunay sa kahusayan ng Pilipinas. 6 na buwan pa ang lumipas, isang balita ang yumanig sa mundo. Ang Pilipinas ay kabilang na sa top 5 arms exporting countries. General, tingnan ninyo ito. Sabi ng aking staff, hawak ang isang dyaryo. Pilipinas, sinakop ang pandaigdigang defense market. Nakasaad sa artikulo na ang tagumpay ng sultanato ng Al Jazeera ang nagbigay daan sa pagkilala sa kanila ng buong mundo. Nang gabing iyon, tumawag si G. Reyes mula sa Pilipinas. General, maraming salamat. Kami ang dapat magpasalamat sa pagbibigay ninyo sa amin ng pinakamahusay na armas. Dahil sa inyo, kinilala ng buong mundo ang gawang Pilipino. Nararapat lang. Napakahusay ng inyong produkto. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ang Pilipinas ay isang baguhan. Ngayon, isa na silang kinikilalang military power. At kami, ang Sultanato ng Al Jazeera, ang naging saksi sa kasaysayang iyon. Ang DNA ng mga Pilipino ay tunay na espesyal. Bulong ko sa sarili, kahusayan,
presisyon, at higit sa lahat, isang pakikipagkapatiran na puno ng sinseridad at malasakit. Ito ang mga sikreto na nag-angat sa Pilipinas sa tuktok. Ngayon, ang buong mundo ay naghahangad sa armas ng Pilipinas at sa kanilang partnership. Isang pambihirang pagbabago. Gumawa kami ng tamang desisyon. Hindi lang kami bumili ng armas. Namuhunan kami sa isang kinabukasan na may kasamang tunay na kaibigan.